I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. Amen. Good morning po sa ating lahat. At I hope na tayo po ay muli ay excited sa ating family devotion. At maganda ngayon, meron tayong magandang programa ngayon. Because bukas ay magse-celebrate tayo ng Mother's Day. Sabi nila huli. Pero sabi ng ating pastor ay the whole month naman ang Mother's celebration natin. Okay, so ang episode natin ngayon ay especially for the mother. Kaya napakaganda na mga nanay, gumising na po tayo. At sama-sama tayo sa ating devotion. Okay, so meron na tayong early bird. Saan lugar yan? Okay, sa village. Okay, good morning po. At yan natin si morning, Mark. Morning, sir. Sino ba yung dalawa? Hindi na makita. Okay, at good morning din sa nasa Google Meet. Good morning, Brad Jerry. At dyan din si Brad Jose, good morning. Sige mo na yung pamilya mo dyan. At si Ma'am Emilia, good morning po. At si Ma'am Junicio. Brad Juni. Diyan din si Brad Rolly. At si Brad Jerry. Mga tatay sa village. At sa mga nanay. Okay, good morning po sa inyo lahat. At of course, good morning po sa ating studio. Dito po sa amin ay paakyat pa lang sila. Paakyat pa lang yung iba. At I hope na tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayan o talakayin patungkol sa Mother's celebration po natin. Okay, Bando Mark, okay ka na ba dyan? Yes, sir. Handa na si Sir Rolly, sir. Ay, may nakakuan pala dyan. May nakatokang mga tatay. Amen. Nakatulog na. Yan. Okay, ay excited na kaming makapakinig. At si Brad Rolly, sama namin kagabi dito. Okay, sige, umpisahan na natin. Dahil ang tatalakayin natin, ang mga bida ngayon ay ang mga nanay. Kaya medyo tagilid muna tayo ngayon. Okay na ba ngayon? Okay na ba, Brad Mark, si Igan, si Sir Rolly? Yes, sir. Ready na po. Sige, umpisahan mo na.
Sir Rolly. Yan. Okay, good morning po sa ating lahat. Talaga nabigla talaga ako sa Hindi ko talaga akalain na magsasalita ako ngayon dahil na-surprise ako dahil nanggaling ako sa church kagabi. Kaya medyo ang nagawa kong yung dati pang natin, yung tema natin, yung commitment for souls and discipleship. Pero kukunik na lang po natin sa ito. Bago ang lahat, para maaga tayong matapos, nandyan na si Sir Bade na buksan po ulit natin yung natin. Buksan natin yung ating Bible sa Matthew 28 verse 18 to 20. Okay. Nandiyan na po pa? Amen. Okay. Verse 18. And ang sabi dito sa Bible, and Jesus came and spake unto them, saying, all powers is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang ngayon, sabi ko nga, ang sabi niya, lumapit si Jesus sa kanila. Ito yung na natin, ang gawain po natin, yung commitment natin sa soul. Ayan ang palaging sinasabi ng ating pastor, na tayo ay mag-soul winning, mag-disciple, at ating ipunta sa church para mabaptize. Yan palagi ang mga natin, yung commitment natin na sa mga unbeliever na sila ay makapunta sa church palagi para sila ay maligtas. Ganon. At ang tema natin ay yung natin ngayon, yung commitment for souls. Kagaya ngayon, sabi ko nga, dahil sabi niya, go ye. Therefore, and teach all nations. Yan, sabi niya, magsiyaon kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng bansa, sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Yun talaga ang gawain natin dito sa ibabaw ng lupa, yung mag-akay ng kaluluwa. Yun. Para naman sa mothers, yung tinatakay ngayon po ay nagpapasalamat talaga ako sa mga mothers, lalong-lalo na sa aking asawa, dahil sabi ko nga, secret ang aking ang aking regalo sa kanya. Oo. Kaya yan. Kagaya ng aking pamilya, totoo lang. Nung nabasa ko ito, talagang ako talaga ang unang tinaman dahil sa aking pamilya. Ang kwan ko dito ay lalong-lalo na sa aking pamilya dahil sabi ko nga, yung palaging sinasabi ni pastor na pagbangon lang ng umaga sa devotion ay hindi na makabangon dahil sa katamaran o
hindi magising. Yun ang dahilan. Kung hindi, sabi ko nga, kulang lang na pagsisigawan muna sila bago sila gumising. Talaga, pag ikaw talaga ang father de pamilya, talagang gagawin mo lahat. At sabi nga dito, sabi ng pastor po natin, pag walang pinanganak na may disiplina na. Patatama yun. Sabi ko, talagang disiplinaduhin palagi ang ating pamilya. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Matitigas na po ang ulo nila ngayon. Sa totoo lang po, puro po, mamaya na po, sige po, pambihira yan. Kung hindi mo sisigawan ang iyong anak, hindi talaga susunod yan. Hindi lang 10 bisis. Hindi kagaya natin noon na palagi tayong isang tingin lang sa atin. Sigurado, tumayo ka na at nandyan na yung pamalo mo. Yan. At ang importante ay yung kwan ko dito, sabi niya dito sa Bible, teaching them to observe things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yun talaga ang palagi natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lahat ay, ang sabi ko, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, talagang ako talaga ay maglilingkod na po sa Panginoon. Yan talaga ang unang-una kong talagang ikinumit sa Panginoon na yung aking pamilya, at hindi po kami, sa totoo lang, hindi po kami perfectong pamilya, pero nandyan ang pagmamahal ng Panginoon. At yung sa pagsusulwining, yung sa talagang, sabi ko nga, sa pamilya ko, ako nga, dun sa sinabi nga ni Pastor, dito sa may 2 Corinthians 5:17, talagang babaguhin ito. Puntahan po natin yung 2 Corinthians 5:17. Okay, sabi niya dito, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Talagang babaguhin ang Panginoon talaga yung buhay mo. At ito, sabi ko nga, yung pagsusulwining, paano ka magsusulwining kung ikaw pa ay amoy alak, sabi nga ni Pastor, amoy sigarilyo. Paano ka makapagsusulwining kung palamura ka pa rin? Diba? Kung talagang ang pagsusulwining talagang tibok ng puso ng Panginoon yan, heartbeat ng Panginoon. Yun talaga. Kaya ang masasabi ko lang dito, talagang napakapabuti po ang Panginoon sa ating buhay. At ito nagre-ready na po si Sir Buddy sa kanyang mensahe ngayong gabi. Papasalamat ako kay Pastor dahil talagang pag sinabi ni Pastor na talagang ikaw ang magsasalita, sabi ko nga, kagabi, ito lang ang nagawa ko talaga, ito lang talaga ang naisip ko dahil hindi ko alam talaga na galing ako sa church, nagtrabaho, galing ako sa hindi ko alam na ako palang magsasalita ngayon. At kaya, ang sino man, sabi niya, ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nakalipas na, narito sila pawang maging mga bago. Talagang bago talaga lahat pag ikaw talaga ang
pag ang Panginoon talaga gagawin niyang yung buhay mo talagang babaguhin talaga ng Panginoon. Yun lamang po, maraming magandang umaga po sa ating lahat. Nandiyan na po si Sir Buddy, papalit na po sa akin. Yun lang po. To God be the glory. Ang tatay natin dyan sa village. Okay, kasama nga namin si Brad Rolly kagabi. Nag-overtime pa rito. Pero anyway, ay napakaganda na makita rin natin yung mga ibang tatay na sila ay muli ay tumitindig. Amen? Maganda na lahat po tayo ay meron tayong paninindigan, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Okay, hindi na natin patagalin. Nandiyan na si Brad Buddy. Ready na. Okay, good morning sa lahat. So, wala naman tayong na pag sinabi na magsalita kahit ilang minuto lang, at least magsalita. Kanina po pa nagsasalita eh. So, kasi mahirap naman na ayawan natin sinabi na nga ng man of God. Kaya, just obey. Just obey. Kahit na hindi natin ginagawa, labag man sa ating kalooban, pero kailangan pa rin. Dito po tayo sa, good morning po sa lahat. Medyo konti lang itong hinanda ko na pagkain. Pero ito ay pagkain spiritual. Okay, dito tayo sa Romans chapter 14 verse 12. Sabi dito sa Romans 14:12, so then every one of us shall give account to himself to God. So ito po ay meron pong kanito sa ito yung commitment soul winning. So bagaman naisama po yung Mother's Day. Happy Mother's Day sa linggo. So ito po yung binasa natin, so then every one of us shall give account to himself to God. So ito po ay makita po natin dito yung us at saka yung account. Ay tayo po ay sabi niya, so then every one of us shall give account to himself to God. Lahat po tayo ito ay sa mga lahat po na mga tumanggap ito, yung nakilala kay Kristo. Na ito ay tayo po ay pag sinabi na accountability. Tayo po ay ito po yung natin kasunduan natin sa Diyos bilang isang tumanggap. Kaya nga hindi lang po yung napili ang sinabi dito. So then every one of us, sabi niya us, hindi po yung so everyone. Pero ito sabi niya, lahat po na tumanggap ang tinutukoy dito. Na tayo po ay accountable, na ito po ay bilang isang tumanggap, required sa atin ito na yung soul winning na bilang isang tumanggap, kailangan din natin ito na gawin. Kasi ang soul winning ay dito po natin na nakita na nakilala ang totoo ang Panginoon Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. So bilang isang tumanggap ay kailangan din natin ito na ibahagi sa mga hindi pa nakilala, kasi ito ay kasunduan natin sa Panginoon nito na dapat nating gampanan. At ito kasi yung pag ang isang tumanggap
ay kung hindi mo ginawa ito ay guilty ka eh. Bagaman sa akin nga, sa part ko, ay nagigilty ako pagka yung itong soul winning ay hindi ko nagawa talagang yung parang sa loob mo ba ay parang iba yung pakiramdam mo. Kaya nga, ito nga, train parang binabalik na gusto ng ating pastor na bilang isang tatay, kasi ako ay ang leader ng tahanan. So bagaman nga sabi nga ni Sir Rolly, ang mga bata, kahit nga doon na sila lumaki sa church, yung iba pa nga doon na pinanganak, ay talagang iwan ko kung bakit dapat sana kung doon sila lumaki, dapat yung masigasig sana sila at saka sila sa simbahan, pero mas lalong rebellious sila eh. Rebelde sila. So, napag-aralan sa aking kaisipan lang, bakit ganito na alam naman nila yung tama, alam naman na yung kanilang dating ginagawa, pero ngayon wala na. Iba na ang kanilang iba lang yung kanilang mundo eh. Sa sanglibutan na. So, ito nga na napakagandang tema natin itong soul winning, kasi ito yung parang kinuha na naman sa atin na malaman natin at makita natin sa ating sarili na kung ano ang kalagahan ng soul winning. Kasi napakalaga sa lahat po, sa mas lalo sa pamilya, na ibahagi natin. Kaya nga sa akin, kung meron akong pinupuntahan, mas lalo na kung sa Lamayan, kasi doon ang maraming kaluluwa eh. Parang kung hindi ako magsalita, pag natapos na yun, napag-alis ako, parang hindi ako mapakali, kaya gagawin ko pa rin na sa aking part na nakikita mo yung tao na marami o nandun na nga naipon, tapos hindi mo pa ibahagi yung soul winning, pag nagigilty ka rin. Kaya yun lang ang pagkakataon sa akin na kung merong ganun na kung hindi mga birthday o binyag, pinapaalam ko rin na para ako ay magsalita. So, bagaman nga na ito nga sa individual, palagi naman na narinig sa pulpito sa church na especially sa mga father, na yung soul winning. Kaya may imposible naman na sa akin nandun na naririnig ko, natatamaan din ako. Kaya napakaganda rin ito na yung ginawa ng ating pastor na inuobliga tayo na para gawin yung dating ginagawa. So ito siguro ang yung paraan o step na para maka-move on na naman. So salamat sa ating tema, at ito nga yung naibahagi din sa inyo na so then every one of us shall give account to himself to God. So tayo po ay accountable na yung commitment din natin sa Panginoon na ito po ay require sa atin. At ito po ay dapat natin gawin.
So, yun lang po at maraming salamat at magandang umaga sa atin lahat. Thank you very much. Yun lang po. Na makita natin yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Dahil lahat po tayo, sabi nga ng Biblia, what you sow is what you reap. Ay lahat ay aanihin naman natin. Kaya kung gusto mong mag-ani ng mabuti, ay gumawa ka ng maayos. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Diyos. Okay, so Sir Damark, baka may sabihin nga. Amen. Good morning po. Ayan, maganda yung narinig po natin sa ating dalawang tatay dito. At gusto nga rin magsalita sana ni Sir Jerry. Ay, kahapon pa. Ayan. Then, yun. So, ang topic natin ngayon is all about the mothers. Ay, kukuha lang ako ng ilang punto dito na kung saan kailangan din na makita natin yung bilang isang ina, nag-iisang ina, isa lang naman ang nanay natin, hindi naman dalawang nanay. So, special para sa mga mothers natin. So, happy Mother's Day po sa lahat. So, nung Sunday pa ang Mother's Day, yan. So, para sa atin bukas ay sa buong buwan na ito ay buwan ng mga mothers. Ayan. Kaya happy Mother's Day mga nanay. Ganun din sa aking nanay kahit di nanonood. Ayan. Sa Mindanao. So, happy Mother's Day sa inyong lahat. At gusto ko lang i-share dito yung katangian ng isang nanay na pwede kong ibahagi dito. In Proverbs, alam naman natin ito. Proverbs chapter 31. Basahin ko lang ito in verse 25 to 28. Sabi ng Bible, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Ngayon, ang ating pag-aralan is all about yung character o katangian ng isang ina, ng isang nanay. Dito sa Proverbs, ito ay katangian ng isang virtuous woman. Kaya kung makikita natin, yung mga katangian, kasi hindi naman lahat nakukuha ang katangian ng isang virtuous woman natin sa mga nanay natin. Pero makikita natin yung sa ibang bagay ay makita natin yung kagandahan, no? Yung karakter ng isang nanay. So, ang nakita ko rin dito is yung number one, yung strength and honor, no? Makita natin ang isang nanay ay talagang kala mo lalaki. No? Minsan kasi mas malakas pa yung babae kaysa lalaki minsan eh. Kasi lahat ng mga lalaki ngayon medyo may pagka biotic na eh. Malambot na eh. Pero makita natin yung mga magulang natin, yung mga nanay natin ay pambira. Kapag makikita mo pag naglalaba na, pag nagluluto na, pag namamalingki na, pambira kung magbubuhat sila grabe. Kaya parang talo mo pa yung lalaki na malaki yung may muscle pero di kaya magbuhat. So nakakalungkot din naman, no? Kaya nakita ko talaga sa mga nanay talaga nandun ang kanilang kasi dedication nila, no, na talagang sa isang pamilya ay talagang yung magulang natin, yung nanay natin ay hindi sila naubusan ng lakas eh.
Parang laging full charge lagi. No? Parang laging naka full charge. Parang kilos dito, kilos doon. Yung strength nila ay grabe. Para maayos lang yung pamilya, no? Lalo na sa mga anak, especially sa mga anak na grabe ang higpit nila sa mga anak. Kunting kunting pagkakamali lang nila ay talagang ayan na agad, no? Kahit may ginagawa, takbo agad. So, yung ginagawa ng isang ina ay talagang makikita mo yung care talaga nila. No, yung pag-aaruga nila sa kanilang mga anak. Kaya isa sa mga nakita ko rin na dito ay hindi lang yung lakas, sila ay malakas, ay kundi ginagawa nila ito na masaya. No? Akala kasi natin minsan kung makapagsalita tayo sa ating mga magulang, minsan ay talagang parang hindi natin nakikita yung nagawa nila sa buong araw. Tas pag-uwi natin, tayong mga anak, mas grabe pa yung sigaw natin sa kanila. Di natin nakikita yung ginawa nila maghapon. No? Lalo na yung kung may mga anak tayo na nagtatrabaho sa labas, yung nanay nandyan sa bahay, sa tahanan, naglilinis maghapon sa tahanan. Pero pag uwi ng anak ay parang kung ano pang salita, masasakit na pananalita. So, minsan kasi, di natin nakikita yung ginagawa ng mga nanay. No? Di natin nakikita yung buong lakas, ilang porsyento ang lakas na nagamit nila sa maghapon. Yung sa hapon, kahit pagod na, pero may kumikilos pa rin. So, nandun yung strength nila. Bakit nila nagagawa yung ganun? Bakit sila na kahit sobrang busy nila, dami pa rin nilang ginagawa, di pa rin naubusan ng trabaho. Sapagkat dito nga sabi ng Biblia, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Alam niyo po, nakita ko talaga, pag may ginawa yung mga nanay natin, masaya nilang ginagawa yung isang bagay. At yun ang nakita ko sa nanay ko rin, na kung ano yung ginagawa nila, nagluluto, nagwawalis, namamalingke, lahat. Talagang masaya nilang ginagawa yun, hindi compliance. Kaya kaya nakita ko talaga dito yung pagiging ng mga anak pag may inutos ang nanay, nakasimangot pa yung anak. 'Di ba? Grabe pang pero di natin alam yung utos na yun ay part din yun ng pagmamahal ng mga magulang sa atin. Kasi nakita ko bilang isang nanay, ina, gusto nilang ma-share ang kanilang natutunan sa kanilang mga anak. Pero sa panahon na ito, kahit anong turo mo sa kanila, matitigas ng mga anak ngayon. Diba? Bakit? Because of influence ng mundong ito. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, makita natin yon, no? Yung mga magulang natin, nagtatrabaho yan maghapon, tayo mga anak, nakaupo lang dyan, nagsiselfone, nag-email, maghapon, walang ginagawa. Ay, grabe. Nasaan na yung makita natin yung pagmamahal ng ating mga magulang. Kaya nakakalungkot talaga na kung tayo mga anak, ginagawa natin sa ating mga magulang ay hindi kaya-aya, ay makonsensya naman tayo, no, sa mga ginagawa natin hindi magaganda sa kanila. Kasi nga bilang isang anak, then ay nakita ko rin yung kung paano kumilos ang ating mga magulang, paano tayo nila pinalaki. Kaya dito makita natin na pag sila ay gumawa, talagang willingly nila na ginagawa yon, no? Nasa puso nila, masaya silang gumagawa, no? Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya.
Kaya saludo ako po sa mga nanay na talagang inuuna talaga yung kanilang pamilya. Hindi inuuna yung sarili. Kaya yun din, sa aking asawa din ay nakita ko rin na masipag talaga, no? Sabi ko nga, tayo bilang mga tatay ay meron tayong mga kanya-kanyang trabaho, pero yung mga nanay natin, mga asawa natin ay talagang masisipag yan sila. Kaya tama nga yung sinasabi ni Pastor dapat pag tumatagal ang mag-asawa, dapat naging sweetness lalo sa isa't isa. No? Kaya yun ang pinapractice ko ngayon. Paano maging sweet lalo sa asawa mo, lalo na sa mga asawa natin. Kaya paano natin pakita yung sweetness natin sa kanila? Kasi nga sa maghapon, magkahiwalay kayo, nasa trabaho ka, nasa bahay siya. So, magkaiba ang trabaho sa tahanan. Kaya pag-uwi, ay hindi dapat gulo, away ang abot sa bahay tahanan. Kundi dapat nagpapalakasan talaga. No? Kaya pasalamat talaga tayo na kung makatagpo tayo ng isang virtuous woman na babae, lalo na sa mga kabataan na nagmamadali na mag-asawa, pambira, hanapin nyo yung babae na masipag. No? Kasi pag mag-asawa na kayo, pag hindi masipag yung babae, ay kawawa. Lalo na kung nasanay sa magulang, ay talaga. So, kawawa ka talaga. Di marunong maghugas, di marunong maglaba. Lahat, puro laundry lahat. Mayaman. So, kaya kailangan kung wala lang talaga ako sa simbahan din, ay hindi ako makatagpo ng asawa katulad ni Tintin. Na talagang faithful sa Panginoon. At hindi lang siya faithful sa Panginoon, masipag lahat sa gawain. Kaya ako nga, lagi nga akong pinagsasabihan minsan lagi mong nakalimutan yung ganito ganyan, pinagsasabihan ka. Kung saan mo nilagay yung gamit, ibalik mo doon. Lagi ako pinagsabihan na ganyan. Grabe yung mga nanay natin, talagang correct sila. Kung ano yung mga mali na nakikita talaga na kung ano yung ayos nila, pag nandun ka, hindi naman na yung ayos niya, hindi na gano'n na ayos, ay pagpagalitan ka na. Pambira, yung kinuha mo, di mo binalik ng maayos. So, grabe, yung mga nanay na ganun, saludo ko sa inyo. Lagi napapagalitan. Kaya ang tatay, lagi napapagalitan. Kasi nga, yun nga, hindi rin nag-aayos din Lumali nila, walang nagagalit sila. Pero minsan naglalambing din yan sila. Kaya naghahanap din sila ng lambing. Kaya sabi ko nga, yung binasa natin dito, so huwag natin kalimutan yung ginagawa, yung trabaho ng isang nanay. Kasi sa totoo lang, talagang hindi natin kayang gawin yung kaya minsan, babae, kaya natin gawin. Pero yung panganganak, hindi natin kayang gawin yun. Pero sa trabaho, kaya natin gawin yung gagawin nila. Pero yung mga anak sila, ay di kaya natin gawin yun. Kaya yung pagli-labor ay pambira. Yung asawa ko nga, magli-labor na pambira. Kaya hindi talaga madali. Kaya sa lahat ng mga nanay, ay Happy Mother's Day po sa inyo. Salamat po sa kalakasan ninyo na talagang walang humpay talaga Tudo-tudo talaga yung lakas ninyo para ang pamilya mai-provide yung pangangailangan. Kaya salamat sa inyo. Kaya huwag nating kalimutan lagi, tandaan na ang pinakapundasyon, lahat ng ating ginagawa ay salita ng Diyos. So, ito ang kalakasan natin. Kahit ikaw ay pinaka masipag na nanay sa buong mundo, kung wala ka namang salita ng Diyos, kulang pa rin yun, mga kapatid. Kulang yung buhay natin.
Kaya ang pinakapundasyon talaga ng lahat, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And dun sa aking asawa, Happy Mother's Day sa iyo. Yan. So, yun lang po, Sir Edgar. Maraming salamat po. Okay, narinig po natin at napakaganda na ito po yung makita natin sa kapanahunan natin ngayon dahil unang-una ay nagbabago ang panahon natin ngayon. Pero yung salita ng Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Kaya yung plano ng Panginoon na yung mga si Adan ay binigyan ng helpmate. Kaya nga meron tayong katuwang. Sabi nga ng Biblia ay katuwang natin. Lalong-lalo na sa pagpapamilya. Okay, hindi na natin patatagalin dahil salamat kay Sir Rolly, Sir Buddy. At basahin ko lang dito sa may Facebook Live. Baka mamaya hindi na natin mabasa. Okay, so andito sila, si Mambiki, of course, andito si Mambiki, Sir Bergie, Radigno, Ma'am Rachel, Giralde, si Sir Acerto, good morning po dyan. Si Sir Ariel, good morning. Rachel, si G. Abad Arong, good morning po. Si Ma'am Heidi, Sanet, good morning po. Si Sir Gilbert Hopper, good morning. Si Ma'am Sabel, good morning. Sino pa yun? Si Brother Darwin, good morning. I hope na okay ka lang dyan. Nakailang ka na. Si Ritz Mabutol, good morning po. Sabi niya, gandang umaga sa atin lahat. Salamat sa lahat. At si doon po sa Cagayan, si Raquel. Yan, good morning po lahat dyan sa Cagayan. Okay, yun lang po ang nakita ko dito sa aking Facebook Live. At of course, kasama na rin natin yung nasa Google Meet. At ipapas break ko lang ito dahil napakalaga itong tema natin. Commitment in winning souls and yung pagdi-disciple po natin. At ngayon ay mayroong special episode po natin para sa nanay. Tama yung mga sinabi nila kanina na yung nanay ay talagang hindi naman lahat. Pero pag hindi mo pa ginagawa as a mother ay napagandang makita mo at gawin mo yung mga bagay-bagay na yun, lalong-lalo yung sinasabi ditong virtuous woman. Si King Solomon ay hindi nakahanap sa dami-daming babae na wala siyang nahanap na virtuous woman. Pero ito yung napakagandang makita natin na ito yung inilagay ng Diyos na kailangan po nating tularan. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At aking tatalakayin lang sandali in the absence ng ating mahal na pastor. Dahil salamat sa mga nanalangin sa kanilang biyahe. At sila ay nakauwi ng maayos. Sila po ay nagpapahinga po. Okay, so the influence of a godly mother. Okay, so ito po yung napagandang makita natin dito ngayong umaga. Buksan nyo lang yung dahil may klinang naman to. Kung paano naging matagumpay itong character dito sa Biblia. Paano niya na-influensyahan yung kanyang anak. Dahil maraming mga anak ngayon na influensya doon na ng kamunduhan. At patuloy na ini-influensyahan ng pamamaraan ng mundo. Hindi yung salita ng Diyos ang nagiging influensya nila. At hindi natin pwedeng ihiwalay pagkaila yung influensya ng godly mother. Take note, yung godly mother. Dahil iba yung mga nanay na walang pakialam sa kanyang mga anak, walang pakialam sa Diyos. Hindi po godly ang tawag doon. Pasaway ang tawag doon. Okay, the influence of a godly mother. Dito sa 1 Timothy o 2 Timothy chapter 1 verse number 5. Tingnan nyo napakagandang talata to. At dito natin kukunin sandali yung ating pag-aaralan. Okay, so sabi dito, when I call to remembrance the unfeigned faith. Tingnan nyo yung sinasabi ni Apostle Paul dito. So, binanggit dito yung unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Eunice daw ang pronounce yan, sabi ng ating. And I'm persuaded that in thee also.
Makita niyo yung word, hindi also. Sa mga nanay, Happy Mother's Day. Okay, sabi nila ay nung last Sunday ay pinagdiwang ang Mother's Day sa buong mundo. Pero sa atin bilang isang Kristiyano, araw-araw ay dapat Mother's Day sa atin. Okay, dahil wala tayo kung wala yung ating nanay. Okay, sabi ng Biblia, I am persuaded that in thee also. Kanino binabanggit ni Apostol Pablo dito? Sa lahat ng mga nanay, also, na dapat makita natin yung kagandahan or yung godly influence na naipakita na gawa ni Lois at saka si Eunice. Okay, so jump tayo dito sa may second Timothy chapter 3 verse number 14 para mabilis tayo. Sabi diyan, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Okay, take note, makikita natin dito, continue, yung word na continue, ay hindi lang pang ang pagtuturo, kaya pagiging godly mother ay hindi lang pang isang buwan, hindi lang pang isang linggo ay pagod ka na. Sabi nga ni Sir Domar kanina, makita natin yung kagahalagahan ng nanay. Sa ating kapanuhunan, at least meron pa tayong makikita ng mga nanay. Sa Taiwan nga, makikita nyo doon, taxi driver, babae, bus driver, babae. Dito naman sa Cordillera, makikita natin mga kababaihan, nagko-construction. Nagbubuhat din ng mga nanay. Kaya makita nyo, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi po lahat. Kaya nga sabi natin, dapat makita natin. Also with thee. Yung ganitong kalidad ng isang babae, yung binasa ni Sir Domar kanina, yung strength and honor, yung virtuous woman, ay napakagandang makita po natin lahat. Ngayon, mula sa mga anak, tandaan po natin, kaya nga ito ay family devotion natin. Konektado po ang mga anak natin, mga asawa natin, mga nanay, mga lola natin, at miyembro ng bawat pamilya po natin. Pag hindi natin nabantayan, ay sabi nga, baka sa huli magsisisi ka. Pag nakita mo na pariwara na yung anak mo, ay magsisisi ka. So unlike itong si Timothy, na ito ay talagang nabantayan, naturuan ng maayos. At sabi ng Biblia, ay knowing of whom thou hast learned them. Na anuman yung natutunan natin, of course, mula sa salita ng Diyos ay kailangan po natin i-impart sa ating mga anak. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Jesus Christ. Jesus. Okay, so sabi diyan, all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. That the man of God, hindi lang tumutukoy sa tatay ito. Hindi lang sa lalaki. Lahat po tayo. Sabi diyan, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ito yung napakagandang makita po natin. Okay, so magbibigay lang ako ng konting background dito sa aklat o sa chapter na ito. Dahil dito kasi ay ini-emphasize yung role ng isang godly mother in the person ni Lois at saka si Eunice. At makita natin yung kanilang napakagandang influensya sa anak and the person of Timothy. Bagamat yan ay disciple ni personal na disciple ni Paul. Pero tandaan po natin, hindi po nawala yung kanyang nanay at yung kanyang lola dyan. Ibig sabihin, meron silang napakagandang influensya. Ibig sabihin, katuwang ni Paul sa kanilang sa pagtitrain kay Timothy para hanggang sa ganap na lumaki at andoon yung magandang kalalabasan ng training nila kay Timothy. Okay, so napakalaga po yung godly influence ng isang nanay at ng isang lola. Kadalasan kasi ngayon, naririnig po natin, pag nasa lola ay ini-spoil. Pero hindi dapat ganun ang mangyari.
maging sa tatay at nanay, ini-spoil din di ba? Kaya yun ang dapat nating makita. Yung influence, yung godly influence ng isang nanay at ng isang lola o isang lolo. Dahil nakita natin dito sa katayuan ni Lois at saka si Eunice na yung tinuruan na train nila talaga na si Timothy ay nagkaroon ng magandang resulta. Pero pag hindi natin train, yan ang paulit-ulit na narinig ko sa ating pastor. At yan naman ang nasa Biblia sabi ng ating pastor, nasa Biblia to Train up a child. Pero anong ginagawa mo sa anak mo? Di ba? Mga nanay, mga tatay. Amen. Good morning po. Ano ang ginagawa natin? Dahil kasama ako. Di ba? Na kailangan po natin train up a child in the way he should go. Tandaan mo natin. Ay nasa Bible yan. At paulit-ulit na nababasa po natin. So napanda na makita natin yung influensya ng godly mother at yung lola na ito. At dapat makita rin natin, hindi lang tumutukoy sa lola at nanay ito. Tumutukoy din sa mga tatay at sa mga lolo. Okay? Bagamat ngayon ay mayroon tayong special para sa nanay, kaya sa mga nanay at lola muna. Okay? So, malamang na itong si Lois at saka itong si Eunice ay nakapakinig sila ng mga preaching ni Apostol Pablo. Dahil during the time, dyan si Apostle Paul na nagdi-disciple, nangangaral ng salita ng Diyos. At ako naniniwala na itong si Apostol Pablo ay ginamit ng Panginoon para itong si Timothy ito ay personal na maturuan at ito nga yung ginamit ng Panginoon para maging good example. At hanggang sa kapanahunan natin ay nakita na naman natin yung katapatan ni Timothy sa paglilingkod sa Panginoon. Yung actual na conversion. But behind his preaching were years of godly influence na nakita natin sa kanilang nanay at yung kanyang lola. Yung lola ni Timothy na kung saan ay dito natin nabasa kanina ay andoon yung kanilang pagtuturo, pagtitrain sa kanila. Hindi mo pwedeng ihiwala yan. Sinong mag-aalaga kay Timothy kundi yung kanyang nanay at of course yung kanyang lola. Dahil balita dito yung lolo niya ay hindi maayos. Ayon sa mga scholar o kaya mga nakakaalam sa asawa ng itong si Lois. So makita natin dito ay itong si Lois, yung kanyang nanay ay talagang nag-train sa kanya at itong sa kanyang lola. Bakit? Meron silang narinig. Meron silang narinig na salita ng Diyos, mga prinsipyo ng Diyos ay yun yung ginamit nila. Kaya nga sabi rito, yung binasa natin from verse number 14. Kaya nga sinasabi ni Paul dito, continue. Thou in the things which thou hast learned. So hindi po nagtapos yung pangangaral nila. Kaya nga hanggang sa lumaki si Timothy, hanggang sa naging pastor, ay andoon pa rin nakaantabay yung kanyang nanay at yung kanyang lola. Okay, so andoon yung combined instruction kay Timothy from his earliest days. Hindi naman basta-basta automatic na naging ganun si Timothy. Okay, so hindi maging yung ating mga anak, hindi po automatic yan. Na ipinanganak sa simbahan ay automatic. Ay, okay, napanganak sa simbahan. Banal yan. Sigurado yan. Hindi po ganun. Okay? Kahit ipinanganak ka ba sa simbahan, kahit sa altar ka pa ipinanganak, pag walang nagturo sa'yo, walang naggabay sa'yo, hindi ka rin matututo. Amen, mga nanay. Kaya napakalaga yung training, pagtitrain sa kanila, pag-i-instruct sa kanila. Sabi nga ng Biblia, kailangan nila ng doctrine, kailangan nila ng reproof, kailangan nila ng correction, kailangan nila ng instruction for righteousness. So ito yung napakalagang kailangan po nila ng ating mga anak. Kaya huwag nating ihiwalay yung salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong halimbawa, the example of Timothy, Lois at saka si Eunice. Ay ito yung isang inilagay ng Diyos para makita natin yung kahalagahan ng training.
Kaya ito yung dapat natin makita. True faith in God by honoring His Word. Godly mother have great influence as they train their children. Okay, so makita natin dito. Yan ay biblical na nakita natin na halimbawa na na-train si Timothy sa pamamagitan ng godly mother. Okay, kaya huwag nating kaliligtaan yan. Okay, magbibigay lang mag-pass break ako ng ilang puntos. Godly mothers are women of sincere faith. Ito yung nakita natin sa chapter number 1. Di ba? Meron silang sinseridad sa kanilang pananampalataya. Sabi nga, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Kanino tinutukoy ni Paul to? Kay Lois at kay Eunice. Di ba? At hanggang sa kapanuhunan natin, tinutukoy ng Panginoon sa bawat nanay na nandirito at nakikinig. Magkaroon tayo ng unfeigned faith. Magkaroon tayo ng sincere faith. Just like Lois and Eunice, na kung saan ay itong nanay at lola na ito were both devout. Naging deboto sila sa Panginoong Hesus Kristo na sila ay nakinig, nagresponde sa preaching ni Apostol Pablo. So maging sa kapanahunan din natin ngayon, dapat ay makita natin yung pangangaral ng ating mahal na pastor. Sa mga mensahe na ating narinig, dapat tayo po ay magkaroon ng sinseridad, magkaroon tayo ng unfeigned faith para ito yung kasakasama natin o kasangkapan natin mag-train sa ating mga anak. Paano mo iti-train yung anak mo pag hindi ka naman influensyado ng salita ng Diyos? Sabi nga ni Sir Tomo kanina, maaari maging masipag ka, pero yung sipag mo ay hindi naman naaayon sa salita ng Diyos, ay walang kwentang sipag yan. Di ba? Dapat yung sipag natin ay naaayon sa salita po ng Diyos. Okay? So napakalaga po yun. At nakita natin dito kay Lois at saka kay Eunice. Okay? Na sila ay nakinig sa preaching ni Paul at yun ay in-apply nila sa kanilang buhay at maging sa kanilang anak. At nakita natin yung magandang resulta. Not only are godly mothers of sincere faith, but also they seek the hand of that faith for their children. Ibig sabihin, ipinasa nila sa kanilang mga anak. Kaya napakaganda na yung pananampalataya natin, mga nanay. Sabi nga ni Sir Dormoc, saludo kami sa inyo. Maging yung aking nanay. Good morning po. Nasa Green Valley ngayon, pinasyalan ko kahapon. Ay tuwang-tuwa. Nakita ko rin yung kanyang kasipagan during that time. At of course, yung ating may bahay, aking may bahay. Araw nila ngayon. Kaya sabi ko nga kanina, ay medyo tagilid muna tayo mga tatay. Nakita ko yung kasipagan ng aking nanay. Ay noon kasi ay nasa uma kami. Maging siya ang ating pastor. Palagi niyang nakinukwenta yung kanyang nanay at tatay. Yung kanilang kasipagan. Sa kanilang pagtitrain, pagdidisiplina sa kanilang mga anak. At malaking tulong yon. Okay? Napakaganda na makita natin. The best thing we can do for our kids is to instill in them yung bang habang bata pa sila ay ma-influensya na sila ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Walang patid na pangangaral at pagtuturo sa kanila at walang patid na panalangin. Dahil kailangan nila ng panalangin din. Ipag-pray natin yung ating mga anak. Pag matigas ang sulo, ipag-pray natin, nakunin na ni Lord. Hindi. Hindi po yung ganun. Ipag-pray pa rin natin na sila ay tuloy-tuloy na makinig at matuto sila ng disiplina ng salita po ng Diyos. Okay? Isaksak natin sa kanila yung at the early age ay isaksak na natin. Huwag nating antayin na lumaki pa yan. Antayin mo na paglaki ay magbabago. Pag nag-asawa na, magbabago rin yan. Ay, hindi totoo yun. Kailangan, bata pa lang, ay turuan na natin sila, train na natin sila, magbasa ng Biblia. Kaya nga ngayon, araw-araw nga, tinuturo ngayon, ngayon sa kapanhunan natin, hindi pa rin ginagawa. Kaya pag hindi sila sumusunod, hindi sila sumunod sa araw-araw, di oras-orasin natin. Sabi nga ng ating pastor, araw at gabi, kailan mo kinakausap ang iyong mong anak?
Yung membro ng pamilya mo, kailan mo kinakausap? Araw at gabi ba? Ngayon, kailangan natin oras-oras para sila ay matuto. Magbasa ng Biblia, mag-aral, mag-memorize ng mga verses, sumunod sa salita ng Diyos. Ay kailangan oras-oras na ngayon na ituturo sa kanila dahil madali silang lumimod. Ha? Madali silang makalimot. Tuturo mo ngayon, mamaya wala na. Okay, so a mother must grow in her own love for God's Word. Unang-una sa mga nanay at tatay, ay kailangan tayo muna yung lumago sa pananampalataya. Pag hindi tayo lumalago, ay mayroong rason yung ating anak para isumbat sa atin. Yan mo, sabihin mo sa anak mo, magsimba ka. Ikaw naman, hindi ka nagsisimba. Paano mo ititrain yung anak mo na yan? Magbasa ka ng Bible. Ikaw naman, hindi ka nagbabasa ng Bible. Mag-soul winning ka. Ikaw naman, hindi ka nagso-soul winning. Hello, mother and father. At maging mga lola at lolo. So we must grow in our own love for God's word. So a godly mother will use God's word to lead her children to saving faith in Christ. So just like Lois and Eunice, na hindi sila tumigil. Hindi sila tumigil sa pagkikinig at pangangaral ng salita ng Diyos. At yun din ang ipinasa nila kay Timothy. One time Spurgeon says, Spurgeon tells how every Sunday evening his mother would stay home with the children, read and explain the scripture to them, and plead with them to think about the state of their soul and to seek the Lord. That is Spurgeon. Isang matagumpay na preacher. Anong sinasabi niya? Yung kanyang nanay ay hindi every Sunday night, pagkatapos ng service siguro ito, ay anong ginagawa niya sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, ay tinuturuan niya. Hindi siya nakipagchichismisan kung saan-saan. Hindi siya lang natutulog. Anong ginagawa niya? Tinuturuan niya magbasa, inipaliwanag niya yung mga scriptures, yung salita ng Diyos na kanyang naririnig at natutunan. At itinuturo niya sa kanila. Sabi rito, and plead them to think about the state of their souls and to seek the Lord. Ano yung palaging sinasabi niya rito? Yung kanilang kaligtasan at yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, a godly mother will train her children in how to live by God's Word. Okay, so I hope na meron tayong naunawaan with that. Dahil napakalaga yung papel po natin bilang isang nanay, bilang isang tatay, bilang isang lolo, bilang isang lola sa ating mga anak. Hindi yung paglaki na ng anak mo at sisisihin mo na kung sino-sino. Wala na pagsisihin kundi tayo. Dahil pag trainain natin na maayos ay lalaki rin ng maayos yan. So the main way our children will grow up to love and serve God is through His Word, through the Word of God. Tandaan po natin. God's words of truth is powerful to save. Sabi nga ni James 1:18, yan ay very powerful na magligtas ng kaluluwa ng ating mga anak and to sanctify His people. So I hope na meron tayong naunawaan. Patuloy nating tatandaan, a godly mother are women of a sincere faith, and a godly mother honor God's word and train their children. Kaya yun dapat ang makuha po natin. Okay, at medyo lumambas na tayo ng ilang minuto at makarinig tayo lang just a few words sa ating mga nasa Google Meet. At I hope na tuloy-tuloy tayo sa pagtitrain sa ating mga anak. Gamitin natin yung salita ng Diyos, yung ating narinig na mga mensahe mula sa ating pastor ay pwede nating ipasa yon sa ating mga anak. Okay, so andyan kasama natin si Brad Jose. Okay, baka pag salita si Brad Jose kung ano yung natutunan niya na pwede niyang i-apply sa kanyang pamilya. Okay, Brad Jose, good morning. Morning sa lahat. Morning sa mga mother na mababait, sisipag. Mabuti naman na nakaparinig tayo ng Word of God sa umagang ito ay tungkol sa mga mother. Happy Mother's Day sa lahat.
Sa mga aking asawa ay nandun pa kahiga, pero nakikinig. So, maganda naman talaga na pag tayo ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos at tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos ay talagang hindi tayo magsisisi sa huli dahil tayo ay tumanggap sa Diyos. Dahil sabi na sa Biblia na kung sino man ang tumanggap sa ating Panginoon ay wala nang hatol sa kanya sa huli. Kaya yun ang maganda sa atin pag nakilala Amen, natin amen. ang Diyos. Automatically na wala nang hatol sa bandang huli pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Yun lang at maraming salamat sa ating lahat. Happy Mother's Day sa lahat ng mothers. Okay, so yan po yung sama natin sa Google Meet, si Brad Jose, yan po sa Fairview. At kanina nakita ko si Brad Juni. Brad Juni, pwede kang makapagsalita sandali. Sir Juni. Baka, ayan. Good morning, good morning dito, Sir Juni. Nakamute ka, sir. Ulit ba? Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Okay, Sir Juni. Mga magsi-celebrate ng mothers bukas. Gaya ng pinag-uusapan natin na napapakinggan natin, yung topic is always yung mga mothers sa month of ito nga May. At napakadakilat talaga nila. Ang nasa akin lang yung kung babasahin natin talaga yung Proverbs 31:10 about this virtuous woman, Yan. dito ko talaga nakita yung essence ng isang nanay. Yung pagiging affectionate, yung love, yung passionate siya, yung masyadong nandun na kasi lahat. Undetermined na kasi yung nanay. Kaya wala na akong masabi. I still remember when I was studying in the university, when I was in need of some stuffs or books for my studies. At I was working with my mom going to work. At that time, she has nothing with her. Hindi pa siya sumasahod. And I was asking her to buy a book now. I said now. But she said, can we do that maybe after a day or a following day? I'll just make a remedy to provide that amount para makabili ka ng book mo, sabi niya. But I insist. At, hindi ko siya namalayan na tumagilid yung aking nanay. Lumuluha. Kaya dito ko nakita yung essence ng isang nanay, yung kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Yan, amen. Na kahit nasasaktan sila, ay hindi nila ipinapakita at ipinapahalata na sila ay masama ang loob or nasaktan sa mga nasabi mo. Because at the end of the day, marirealize mo rin na ikaw na anak ay nagkamali sa sinabi mo. Kaya tayong lalo na tayong mga anak at saka kahit mga fathers na hindi nakikita at hindi napapansin yung kahalagahan ng isang nanay ay mag-isip na tayo. Kahit tayo, tumatanda na rin tayo, nakikita natin yung importansya ng isang nanay na huwag na nating hintayin na nakapalibot na sa kanya na lang ang bulaklak ng kamatayan. Kaya huwag nating hintayin na may mangyari pa sa ating nanay, sa ating mga magulang na hindi maganda, saka natin sasabihin, I love you 1 million times a day. Hindi na natin may babalik ang kanilang pagmamahal. So, the best thing na gawin natin ay, because it's a Mother's Day celebration, ipakita natin, iparamdam natin na ang nanay ay napakahalaga at napaka-importante. Kasi their love is very unconditional. Wala silang sinasabing anong tawag doon, yung in return, yung
ano bang Tagalog nun, yung kabayaran. Hindi sila naghihingi ng kabayaran. Dahil alam po ng nanay, nung nasa senior, pupunan pa tayo, yung 9 months of labor na lang na kanilang binabantayan ka kahit hindi ka pa lumalabas sa kanilang sinapupunan ay yun na yung nakita kong tindi ng kanilang pagmamahal. Kinahaplos-haplos ka, kinakanta-kantahan ka, kahit nasa sintonado yung boses mo, kahit Gabriela silang yung boses mo, pero Amen. okay lang na nandun yung kanilang affection, yung kanilang love, yung kanilang passion Makinig, ng mga anak. isang nanay. Kaya tayong mga anak, tayong mga asawa ng tahanan, lalo na ang pagmamahal ng isa ay hindi natin mapasubalian. Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at yung magiging nanay. Alam po namin na hindi po namin minsan na ipaparamdam ang aming pagmamahal sa inyo, but sinisigurado namin na ang pagmamahal namin sa inyo ay hindi magbabago. Yun lang Amen. at magandang umaga sa ating lahat. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers ulit. Amen, Sir Juni. Thank you po. Thank you. God bless po. Yan po si Sir Juni sa Australia po. Okay, at isama niyo sa panalangin. Past break lang to. Dahil kabuhanan nila ngayon si Ma'am Tin at saka si Ezra at yung asawa ni Brad Lawrence ay kabuhanan nila. Isama niyo sa panalangin para magsisilang sila ng another baptist. Okay? Magsisilang sila. Kaya ipanalangin natin na maging maayos yung kanilang delivery. Okay, at meron tayong panghuli dito na nasa Google Meet. Ito ay isang patutunang isang merong unpinned faith sa pananampalataya na, bagamat single mother, pero andyan yung kanyang tiyaga, andyan kanyang sipag na ipanalangin yung kanyang pamilya. Si Ma'am Emilia, good morning po. Ay, good evening yan. Good morning Ay. sa ating lahat. Okay ba yung audio ko? Okay, alauna na pala yan. Good morning din. Amen. Okay, some few words para sa mga, lalong-lalo na sa ating Mother's Special ngayon. Good morning sa ating lahat at Happy Mother's Day. So, kahapon nga, sabi ng mga mothers 24/7 yung service nila. So, deserve nila yung yung dapat yung ano sana yung mga anak nila or asawa. Kasi grabe talaga yung katangian ng mother kaysa yung father. Iba-iba talaga yung mother. Amen. Minsan nga nung ako ay nanganak din, muntik ako namatay. Kaya nga, tapos yung anak mo pa ngayon ay suwail, parang nagsisisi ka tuloy. So, hindi naman sa ganun, pero yung binigay ng Panginoon, so hindi natin pwedeng ibigay sa iba. Sabi nga nyo na accountable natin yun sila na pagtiyagaan kahit ganun nga, na ituro pa rin sa kanila huwag mawalan ng pag-asa, sabi nga. So, patuloy ko pa rin ginagawa ko din yung part ko para wala naman impossible sa Panginoon. At yun lang po, salamat. Amen. Okay, thank you, Ma'am Emilia from Saudi. At tuloy-tuloy lang tayo. Okay, so I hope na we're blessed at I hope na tayo po ay muli ay nakapakinig ng salita ng Diyos na pwedeng magpatibay at magpatuloy lalong-lalo sa gawain ng Panginoon. Okay, salamat po sa mga nasa Google Meet at maging yung nasa Facebook, hindi na kayo may isa-isa at salamat sa bawat isa sa atin. Huwag natin kalilimutan yung ating discipleship service mamaya at tuloy-tuloy tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Dahil meron tayong goal bukas at meron tayong okasyon. Kaya let's work. Mag-invite tayo ng maraming nanay. Ang goal po natin ay 100 na nanay. Kahit mukhang nanay, pwede. Hindi naman lahat nanay, pero kailangan mag-invite po tayo ng karamihan ay nanay. Okay, so yan po tayo nagtatapos. Magandang umaga. God bless po sa lahat. At let's work. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pangangaral at pangangaral ng salita ng Diyos, pagtitrain sa ating mga anak. At sa mga nanay ay Happy Mother's Day.
at tuloy-tuloy lang tayo. At ako'y niniwala at our labor is not in vain in the Lord. Good morning and to God all be the glory. Okay, so diyan po nagtatapos yung ating devotion ngayong umaga. Okay, at tayo po yung magwakas sa panalangin. Nakilang Diyos, salamat muli sa umagang to. Salamat sa mga nasa Google Meet na mi po ay muli ay napaalalahanan. At salamat sa iyo pong banal na salita na muli ay aming pinagbulay-bulayan, Panginoon. At napakahalaga po yung influensya ng isang godly mother, Panginoon. At tulungan yung bawat nanay sa aming simbahan ay matutunan nila, Panginoon. At mapahalagahan nila yung kahalagahan ng salita ng Diyos na kanilang narinig. At muli, Panginoon, salamat sa katapatan, kabutihan niyo sa aming buhay. Tawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless po, and to God all be the glory. Bye-bye.